Hello po, kumusta po kayong lahat? Ngayon pong umaga, maganda ang panahon natin, medyo mainit at hindi umuulan makalipas ang 2 araw. Ngayon po yung best timing para maglagay tayo ng fungicide dito sa ating luyahan. Samahan niyo po ako sa video na to. Tara po, let's go! After the short intro. So ayan, ikutan po natin ng camera itong ating luyahan. Ngayon po September, tinanim po natin yan ay Abril. So mapapansin nyo po napakalulusog nila. Pero kahit na po ganyan, kailangan pa rin natin yan i-fungicide. Ayan o, nakaipon tayo ng abo dito sa pinaglulutuan natin ng pakain sa baboy. Ito ang gagamitin natin fungicide para sa ating luya. Napaka-importante po ng paglalagay ng fungicide para sa ating luya. Kahit po sa tingin natin napakaganda na ng ating luya, malulusog, maberde, kailangan pa rin po natin itong ma-maintenance ng ating fungicide. Ito nga pong abo, napakagandang fungicide para sa ating luya. Ang oras po ng pag-a-apply natin ng ganyan ay yung wala na pong hamog ang ating luyahan. Medyo mataas na po ang araw. Kasi baka mapasok po ninyo ng may hamog ang inyong luyahan, delikado po. Ito pong luyahan ko, naka-garden plot po ito. Bali, in every garden meron po siyang pagitan sa gitna. Kaya napapasok ko po ito, hindi ko nayayapakan yung ating luya. Dahil ang ginawa ko dito naka row by row ang gawa ko po dito sa kaman nitong ating luyahan. Malimit po akong maglagay nitong abo sa ating pinaglutuan. Once na nakakaipon na po ako niyan, inilalagay ko na po agad dyan sa ating luyahan. Kahit sa isa alinman pong halaman na tanim ko, ginagamit ko po yan. Napakaraming magandang benepisyo po nitong paglalagay natin ng abo sa ating mga halaman. Dahil nakakaiwas ang ating mga halaman sa mga sakit na galing sa ilalim ng lupa. At doon din sa mga sakit na dala ng hangin ay napoproteksyonan ng ating abo, yung ating halaman. At ito nagsisilbi rin na fertilizer para sa ating mga halaman. Kaya panatilihin po natin na makapag-provide tayo ng abo sa ating taniman para may magamit po tayo. So ngayon nandyan na po ako sa gitna ng ating luyahan. Kaya ako po yan napapasok ng ganyan. Sabi ko nga po kanina nakaplat po yan. Bali nakakaapak ako dyan sa pagitan. Yung pagitan po niyan is yung walang tanim. Kalahating metro po ang luwang niyan, yung pagitan. Kaya nakakapasok tayo kahit na anumang oras, pero hindi ko po yan pinapasok kapag mahamog. Kahit na siya ay merong pagitan pa, nakakapanghinayang po pag napasik yung ating luya dahil lang sa ating pagpasok-pasok dyan sa ating luyahan.
ayan po, na tapos na natin yung isang taro, yung isang timbang abo na ikalat na po natin dyan. So bali kinulang po tayo, saka kaya po maya maya kukuha pa ho ulit tayo ng ating abo para makumpleto natin malagyan itong ating lahat na luya. Ganyan po ang itsura kapag nalagyan na po yung luya, ganyan na po yung magiging itsura ng ating luya. Yan naman po ay madaling maalis, naalis din po agad yan ng ulan, naalis din po yan ng hangin. At babalik po yan sa kanyang dating ganda at mas gaganda pa po at mas lulusog yung ating luya. At dahil nalagyan na po natin ng fungicide kahit na ngayon tag-ulan. So hahapit uli tayo ng ating abo. May natitira pa namang abo dito sa ating lutuan. Siguro mga isang timba pa ang kailangan para makompleto natin itong ating luyahan sa paglalagay ng ating fungicide. Ubusin na po natin yan kasi mabilis naman pong makaipon ng abo dahil dyan nga po ako nagluluto nung ipinakakain natin doon sa ating native pig. Sari-sari na pong pinaggagalingan ng abo yan. May kawayan, may kahoy, may kukulamber, basta kung ano mang panggatong natin, yan na po yung nagpo-produce ng ating abo. So ayan, makakaisang timba po ulit tayo. Tamang-tama yan. Napakaganda po ng luya sa ilalim po ng ating mga sagingan. Dahil ito po parang companion plants. Companion plants sila ang dalawa. Hindi sila nag-aagawan ng sustansya. At pareha silang gumaganda kapag sila ay magkasama, silang luya at saging. Para din pong katulad ng sili, papaya, ano po sila, pwede sila sa ilalim ng sagingan. Gustong gusto din po ng luya sa ilalim ng sagingan dahil malamig yung yung temperatura na natatanggap ng kanyang katawan. Kaya kung mapapansin nyo, malulusog po sila. So ayun, salamat po sa inyong panonood dito sa ating video. Please like and share sa ating pong channel, Farming sa Buhay Ko. Salamat po and God bless sa inyong lahat.